Magandang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kakwento. Eto na naman tayo para sa isang bagong paglalakbay ng puso na tiyak magpapabilis ang tibok ng inyong mga dibdib. Maraming salamat sa patuloy na pag-support at pakikinig. Ngayon, ihanda ang inyong mga sarili dahil dadalhin ko kayo sa gitna ng malawak na karagatan kung saan ang karangyaan ay tila walang hanggan. Ngunit ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa isang sulyap na hindi mabibili ng kahit anong salapi. Handa na ba kayong kilalanin sina Caspian at Ziv? Halina at simulan natin. Ang dagat ay tila isang nagangalit na ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit mas nagliliyab ang karangyaan sa loob ng MS Obsidian, ang pinakamahal at pinaka-eksklusibong cruise ship na naglalayag sa karagatang Pasipiko. Bawat sulok ng barkong to ay nababalot ng ivory, ginto at kristal. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at champagne. Isang mundo kung saan ang bawat hininga ay may katumbas na presyo. Sa gitna ng Grand Azure Hall, nakatayo ang isang grupo ng mga kalalakihang tila ginuhit mula sa mga pahina ng isang luxury magazine. Ngunit sa lahat ng nandoon, isa ang nangingibabaw, si Caspian Alistair de Vergara. Hawak ang isang baso ng bihirang single malt whiskey. Ang kanyang tindig tila isang leon na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang pamilya, ang mga de Vergara, ay ang mga hari ng logistics at technology sa buong Southeast Asia. Ang kanyang mukha ay sapat na para mapatigil ang tibok ng puso ng sinumang babae. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo ng Antarctica. Look at them, Casp, wika ni Silas, ang kanyang kaibigang playboy habang tinuturo ang grupo ng mga babaeng kanina pa nagpapapansin sa kanila. They are literally throwing themselves at you. One wink from you and they jump off the ship just to prove their love? Ngumisi lang si Caspian. Isang ngising puno ng sarkasmo. They aren't throwing themselves at me, Silas. They're throwing themselves at the bank account. It's the same story every night, on every continent. Boring. Nilibot ni Caspian ang kanyang paningin sa paligid, balak na sanang magpaalam para magpahinga sa kanyang suite. Pero biglang huminto ang kanyang mundo. Sa pinakamalayong sulok ng bar malayo sa ingay ng live band at sa kislap ng mga disco ball, may isang babaeng nakaupo ng mag-isa. Habang ang mga kasamahan nitong babae halos mawalan na ng hininga sa pagsayaw at pakikipaghalubilo sa mga elite, ang babaeng to ay tila isang estranghero sa sarili niyang party. Nakaupo siya ng tuwid, ang kanyang likod ay tila ba isang estatwa ng marmol. Hawak niya ang isang baso ng malalim na pulang alak. Dahan-dahang iniikot ito habang ang kanyang tingin nakapako sa bintana. Sa malawak at madilim na karagatan, suot niya ang isang emerald green na silk gown na yumayakap sa kanyang hubog. Walang kumukutitap na kwintas, walang mabigat na make-up at ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. Nilalantad ang kanyang mahabang leeg at panga na tila ninilok ng pinakamahusay na eskultor. Siya si Ziv Valeriano. Who is that woman in the corner? Tanong ni Caspian. Ang boses ay naging seryoso at malalim. Sinundan ni Silas ang tingin ni Caspian at humagalpak ng tawa. Si Ziviel. Good luck, my friend. She's been here for 3 days and she hasn't smiled once. She's the daughter of some businessman from the south but she acts like she doesn't care if this ship sinks or stays afloat. Marami nang lumapit dyan, pati anak ng Prime Minister ng Singapore. Pero tinitingnan lang siya na parang dumi sa kalsada. Hindi nakinig si Caspian sa babala. May kung anong magnetismo kay Ziv na hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, nakakita siya ng babaeng hindi nakatingin sa kanya. Na hindi man lang to lumingon ang dumaan ang pangalan niya sa usapan ng madla. Biglang may isang lalaki ang lumapit sa lamesa ni Ziv, isang kilalang aktor na tanyag sa pagiging babaero. Nakita ni Caspian kung paano nitong hinawakan ang kamay ni Ziv at tila pinipilit tong tumayo para sumayaw. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Caspian na isang matinding init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang selos na wala sa katwiran, isang selos na para sa isang taong hindi pa niya nakakausap. Napansin ni Caspian ang bahagyang pagkibot ng labi ni Ziv. Hindi siya natakot. Sa katunayan, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso. Tumingin ng diretso sa mga mata ng aktor at may sinabi dito. Hindi narinig ni Caspian ang sinabi ni Ziv pero nakita niya ang biglang pamumula ng lalaki at ang magbilis nitong paglayo na tila napapahiya. Interesting, bulong ni Caspian. Ano yon, Casp?
Tanong ni Silas. I want her. Diretsahang sagot ni Caspian. I want her to look at me the way she looks at the sea, with longing but without the need to be saved. Tumayo si Caspian at nagsimulang maglakad tungo sa kinaroroonan ni Ziviel. Ang bawat hakbang niya, sinusundan ng mata ng mga tao sa loob ng hall. Ang hari ng De Vergara Empire ay lalapit sa Ice Queen ng gabi. Ito ang eksenang hindi po pwedeng palampasin ng kahit sino. Na makalapit si Caspian, hindi man lang nag-angat ng tingin si Zev, na natili tong nakatingin sa labas. Tila mas mahalaga ang hampas ng alon kaysa presensya ng pinakamakapangyarihang lalaki sa barko. The ocean is deep, but it's lonely. Panimula ni Caspian, ang kanyang boses ay tila isang mahinang kanta. Dahan-dahan lumingon si Ziviel, ang kanyang mga mata kulay kape, ngunit may kislap ng ginto sa ilalim ng ilaw. Tinitigan niya si Caspian mula ulo hanggang paa, hindi sa paraang nagagandahan, kundi sa paraang sinusuri kung may pakinabang ba ang lalaking to sa harap niya. Loneliness is a luxury most people here cannot afford, Mr. De Vergara. Malamig na sagot ni Ziviel. They are just too busy pretending to be happy. Napatigil si Caspian. Kilala niya ang boses na ito. Hindi ito boses na isang taong gustong makuha ang atensyon niya. Itong boses na isang taong nakakita na ng lahat ng yaman sa mundo at di na kailanman magagawang masilaw muli. You know who I am? Saan ni Caspian? Everyone knows who you are, sagot ni Ziv bago muling humarap sa binata. But not everyone is interested in the brand. If you're here to offer me a drink or a dance, save your breath. I'm quite content with my own company. Ang puso ni Caspian tumibok ng mas mabilis. Hindi siya tinanggihan dahil sa hiya. Tinanggihan siya dahil wala siyang kwenta sa paningin ng babaeng ito at doon. Sa gitna ng marangyang cruise ship, sumampa si Caspian Alistair de Vergara na gagawin niyang lahat para lang makitang ngumiti ang babaeng to para sa kanya. Kahit kailanganin niyang itaya ang buong kaharian niya. Pero ang di alam ni Caspian, si Ziviel ay hindi lang basta isang probinsyanang mayaman. Siya ay may dalang lihim na mas malaki pa sa mismong barkong sinasaka nila. Isang lihim na kapag nabunyag ay maaaring magpabago sa buong mundo ni Caspian. Nanatiling nakatayo si Caspian sa harap ng mesa ni Ziviel, tila isang ribulto na hindi makapaniwala sa narinig. Sa buong buhay niya ang mga babae parang mga talulot ng bulaklak na kusang nalalaglag sa kanyang paanan oras na dumaan siya. Ngunit si Ziv, hindi man lang to kumurap. Di man lang nito inayos ang kanyang buhok o nagpakita ng kahit katiting na pagkabahala ng isang De Vergara ay tatanggihan niya sa harap ng maraming tao. Content with your own company, ha? Pag-uulit ni Caspian. Isang mapaghamong ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Humila siya ng isang upuhan sa tapat na Ziviel nang walang paalam. Sa ganda mong yan, parang isang krimen ang tanging kausap mo lang ang sarili mo at ang dagat. Dahan-dahang binalik ni Ziviel ang kanyang tingin kay Caspian. Ang kanyang mga mata parang isang kalmadong lawa. Ngunit alam ni Caspian na may nagtatagong bagyo sa lilalim noon. Hindi ba't mas malalaking krimen ang pilitin ng isang tao na makipag-usap sa isang estrangherong puno ng yabang? Banat ni Ziviel. Ang kanyang boses ay malumanay, parang haplos ng seda, pero ang bawat salita ay matalas na parang labaha. Mr. De Vergara, alam kong sanay ka na ang lahat ay sumusunod sa gusto mo, pero hindi ako bahagi na iyong payroll at lalong hindi ako interesado sa iyong pedigree. Sa kabilang dako ng ballroom, pigil ang hininga ng mga kaibigan ni Caspian. Si Silas muntik na ring mabitawan ang kanyang baso. Did she just call him arrogant to his face? Bulong nito sa sarili. Sa halip na magalit, lalong nakuha ni Caspian ang interes. May kung anong init na dumadaloy sa kanyang mga ugat na hindi niya naramdaman kailanman. I like your honesty, Ziviel. Masyado ng maraming yes men at yes women sa paligid ko. Refreshing ang makarinig ng no mula sa isang katulad mo. Then you must be very thirsty for reality, Caspian. Sagot ni Ziv na sa unang pagkakataon, binanggit ang kanyang pangalan ng walang titulo. Pagkatapos, uminom siya ng maliit na lagok mula sa kanyang wine glass. Pero wag mo kong gawing libangan dahil ang bored ka sa yaman mo. Hindi ako laruan. Sino nagsabing nilalaro kita? Seryosong tanong ni Caspian. Ang kanyang boses bumaba ng ilang oktaba, naging mas intimate. I am genuinely curious. Bakit hindi ka man lamang nasisilaw sa kaislap ng barkong to? Even the most cynical people find something to admire here, pero ikaw, tila nakikita mo lang mga kalawit ng bakal at plastic. Tumingin si Ziv sa paligid.
Sa mga chandelier na gawa sa Swarovski, sa mga sahig na gawa sa Italian marble, at sa mga taong nakasuot ng mga damit na ang presyo ay katumbas na ng isang bahay at lupa. Dahil ang lahat ng nakikita mo, Caspian, ay panlabas lamang, sagot ni Zev habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng binata. Ang ginto ay kumukupas, ang kristal na babasag. Ang tanging tunay na pagbagay sa silid na ito ay ang takot ng mga taong to mawala ng pera, at ikaw, you are the king of them all. You are surrounded by light, but you're the loneliest person I've seen tonight. Natigilan si Caspian. Parang may humaplos sa kanyang kaluluwa na hindi niya inaasahan. Paano siya nagagawang basahin ng babaeng to ngayong maglilimang minuto pa lamang silang magkaharap? Bago pa man makasagot si Caspian, isang grupo ng mga kababaihan, mga anak ng mga impluwensyal na politiko, ang lumapit sa kanila. Tila sinasadya nilang harangan ang space sa pagitan ni Caspian at Zeviel. Caspian, darling, kanina ka pa namin hinahanap. The captain is about to make a toast at the upper deck and he's asking for you. Wika na isang babaeng nakasuot ng kumikinang na pulang gown, si Beatrice. Ines na ba nito si Zeviel na tila ba isa lamang tong dekorasyon sa lamesa? Ramdam ni Caspian ang muling pag-akit ng inis. Ayaw niyang maabala, gusto niya manatili sa harap ni Zeviel. Ngunit bago pa niya mapalayas ang mga ito, tumayo na si Zev. There goes your world, Mr. De Vergara, sabi ni Zeviel. May bahid ng pait at amusement sa kanyang boses. Your subjects are calling. Don't keep them waiting. Wait, Zeviel. Akmang hahawakan ni Caspian ang braso ng dalaga, ngunit mabilis itong nakaiwas. Isang matalim na tingin ang pinukol ni Zev sa kanya, isang tingin na nagsasabing, "Don't you dare touch me." Walang pasabi, tinilikuran siya ni Zeviel at naglakad papalayo, patungo sa direksyon ng mga cabin. Ang kanyang emerald gown ay parang dumadaloy na tubig sa sahig. Naiwan si Caspian na nakatayo, napapalibutan ng mga babaeng nag-aagawan sa kanyang atensyon. Pero ang kanyang puso't isip ay sumusunod sa bawat hakbang ni Zeviel. Ang selos na naramdaman niya kanina, nabarita na isang matinding determinasyon. She thinks I'm just like them. Bulong ni Caspian sa sarili, binaliwala ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. She thinks she can just walk away? Sa isip ni Caspian, nagsisimula pa lang ang gabi. Hindi sila titigil hanggat di niya natutuklasan kung anong tinatago sa likod ng malalamig na mata ni Zeviel Valeriano. At kung kailangan na bilhin niya ang buong karagatan para lamang lumingon to sa kanya, gagawin niya. Kahit alam niya na hindi yun ang paraan para makuha ang puso ng babaeng hindi marunong masilaw sa ginto. Habang naglalakad si Zeviel palayo, naramdaman niya ang titig ni Caspian sa kanyang likuran. Humigpit ang kapit niya sa kanyang clutch bag. Sa loob noon ay isang maliit at lumang kompas na gawa sa purong ginto. May nakaukit na insignia na mas matanda pa sa pangalan ng mga De Vergara. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo, Caspian? Bulong ni Zeviel sa hangin habang lumalabas sa deck kung saan tayong hampas ng alon at malamig na simoy ng hangin ang kanyang kasama. I am not here to play. I'm here for a reason. Ang gabi ay lumalim pa, ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa MS Obsidian ay tila hindi nagpapahinga. Habang karamihan sa mga panauhin abala sa pakikipag-unahan sa libreng daloy ng alak sa upper deck, si Caspian ay mabilis na kumawala sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Di niya alintana ang tawag ni Beatrice o ang nagtatakang tingin ni Silas. Meron siyang hinahanap, isang anino ng Esmeralda sa gitna ng kadiliman. Natagpuan niya si Zeviel sa dulo ng starboard side, malayo sa ingay, malayo sa kislap. Nakatayo siya roon, ang mga kamay nakapatong sa malamig na riles ng barko. Ang hangin sa gitna ng dagat ay malakas. Pinalilipad ang ilang hibla ng kanyang buhok na kumawala sa pagkakatali. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukha siyang isang sirena na naligaw sa mundo ng mga tao. Hindi agad lumapit si Caspian, pinanood niya muna ito. May kung anong bigat sa mga balikat ni Zeviel na tila hindi kayang buhatin ng kahit anong yaman. The stars look different when you're in the middle of the ocean, don't they? Basag ni Caspian sa katahimikan. Bahagyang nagulat si Zev, ngunit hindi siya lumingon. Stars are constant, Mr. De Vergara. Ang perspective ng tao nagbabago. We think they're brighter because we're away from the artificial lights of the city. Pero ang totoo, ganyan naman talaga sila kaganda. Nakakalimutan lang nating tumingin.
Lumapit si Caspian at tumabi sa kanya. May isang dipang distansya. Is that why you're here? To look at things we normally forget? Dito na lumingon si Ziv. Ang kanyang mga mata tila sumasalamin sa ilalim ng dagat. I am here because I have to be. Hindi lahat ng tao dito nandito para mag-aksaya ng pera. Ang iba nandito dahil may kailangan silang bawiin. Anong kailangan bawiin? O sisa ni Caspian. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Ziv. Isang tingin na hindi umaabot sa kanyang mga mata. You're very nosy for a billionaire. Hindi ba dapat busy ka sa pakikipag-close sa mga investors mo? I saw the way they look at you. Para kang pirasong karne na pinag-aagawan ng mga gutom na buwaya. Tumawa si Caspian. Isang turing na tawa na bihirang marinig ng mga tao sa paligid niya. You have a very colorful way of describing my life, but you're right. It's a shark tank in there. That's why I'm out here with you. Huwag mong sabihin ako ang sanctuary mo, Caspian, dahil baka magulat ka mas mapanganib ako kesa sa mga buwayang iniwan mo sa loob. Babala ni Ziviel. Sa sandaling yon, isang lalaking naka-uniforme ng pang-officer ng barko ang lumapit sa kanila. Halata ang kaba sa mukha nito nang makita si Caspian, ngunit mas matindi ang paggalang na ipinakita nito kay Ziviel. Isang bagay na hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Caspian. Miss Valeriano, mahinang tawag ng officer. The manifest you requested, it's ready in the private study, but the captain is asking if I'll be there in a minute. Marcos, thank you. Putol ni Ziviel sa sinasabi ng lalaki. Nang umalis ang officer, hinarap ni Ziv si Caspian. I have to go. My boring night is just starting. Wait! Pigil ni Caspian. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Ziv. Ramdam ni Caspian ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang palad. Malambot ang kamay ni Ziv pero ang kapit nito ay matatag. Sa pagkakataong to, hindi agad binawi ni Ziviel ang kanyang kamay. Nanatili siyang nakatingin sa mga mata ni Caspian, tila sinusukat ang katapatan nito. Bakit ka ba talaga lumapit sa akin kanina? Tanong ni Ziviel sa mahinang boses. With your status, you could have any woman in the ship. Why me? Why the one who clearly wants nothing to do with you? Lumapit si Caspian, sapat na para maamoy niya ang bango ni Ziv. Amoy ng dagat at ng isang uri ng ligaw na bulaklak. Dahil ikaw lang ang nakakakita sa akin, Ziviel. Hindi sa pangalan ko, hindi sa yaman ko. Ikaw lang ang tumingin sa akin na tila ba isa lang akong ordinaryong tao na naligaw sa sarili niyang party. And for a man who has everything, that's the only thing I don't have. May dumaang emosyon sa mga mata ni Ziv. Awa ba yon o pagkilala? Ngunit agad din tong naglaho at napalitan ng kanyang usual na maskara ng kalamigan. Ordinary is a choice, Caspian. But looking at your suit, your watch, and the way you carry yourself, you will never be ordinary. Sabi ni Ziviel, bago dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Goodbye for now. Try not to get swallowed by the sharks. Pinanood ni Caspian ang pag-alis ni Ziviel. Hindi ito patungo sa mga guest rooms. Patungo to sa administration wing ng barko. Isang lugar na bawal sa mga ordinaryong pasahero. Kumunot ang noon ni Caspian. Valeriano. Bulong niya sa sarili. Alam niya lahat ng malalaking pangalan sa bansa, pero ang pangalang Valeriano ay parang isang bulong lamang sa hangin. Isang pamilyang matagal nang nawala sa radar ng mataas na lipunan o marahil isang pamilyang sadyang nananatili sa dilim. Biglang tumunog ang phone ni Caspian, si Silas. Casp, where are you? You missed it. May nagbid kanina sa charity auction para sa isang lumang relic na pagmamayari daw ng pamilya ng owner ng barkong ito. Guess what? Someone from the Valeriano family just bought it for double the price of your latest car. Akala ko ba simpleng probinsyana lang yung si Ziv? Naniga si Caspian. Who bought it, Silas? Di nagpakitang buyer, representative lang. Pero ang pangalang nakalagay sa record, Ziviel Varellano. Para sino ba talagang babaeng yan? She just dropped $50 million like it was loose change. Napatingin si Caspian sa direksyong nilalakaran ni Ziviel. Ang selos na naramdaman niya kanina napalitan na isang matinding kilabot ng paghanga. Hindi siya basta nakatagpo ng isang babaeng palaban. Nakatagpo siya ng isang babaeng may sariling imperyo na itinatago sa ilalim ng simpleng silk dress. She is not just a passenger, Silas, sagot ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panibagong hapon. She is the game, and I'm just starting to learn the rules.
Habang naglalakad si Zeviel sa tahimik na hallway, kinuha niya ang kanyang compass mula sa clutch bag. Ang needle nito hindi nakaturo sa hilaga, kundi sa mismong gitna ng barko. Malapit na, ama, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mababawi ko na rin ang sa atin. At walang sino mang Tivigara ang makakahadlang sa akin, kahit pang lalaki may pinakamagandang mga mata na nakita ko. Ang gabi ay tila bumabagal habang ang MS Obsidian ay patuloy na humahati sa madilim na karagatan. Sa loob ng marangyang private study sa administration wing, nababalot ng katahimikan si Zeviel. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga pahina ng barkong manifest. Ngunit sa likod ng kanyang kalmado at malabig na anyo, ang kanyang isipan ay isang magulong dagat. Miss Valeriano, narito ng dokumentong hinihingi ninyo. Wika ni Marcos, ang deck officer, na kanina pati na nagbabantay sa bawat galaw niya. Binaba nitong isang lumang folder na may selyo ng Arcanis Holdings, ang kumpanyang matagal nang ibinaon sa limot ng publiko. Salamat Marcos, maaari ka nang lumabas? Tugon ni Zev nang di man lang nag-aangat ng tingin. Nang mag-isa na siya, hinaplos ni Zev ang ukit sa folder. Ang pangalang Valeriano ay isang maskara lamang. Isang apelidong kinuha mula sa panig ng kanyang ina upang itago ang tunay niyang pagkatao, ang huling tagapagmana ng pamilya Arcanis. Sila ang orihinal na nagmamay-ari ng kalahati ng barkong ito bago sila traidore ng mga kasosyo nila sa negosyo 2 dekada na ang nakalilipas. Ngunit hindi ang mga dokumento ang nagnanakaw ng kanyang atensyon ngayon. Ito ay ang alaala ng mainit na palad ni Caspian Alistair de Vergara na humawak sa kanyang kamay kanina. Caspian, bulong niya, bakit kailangan sa lahat ng tao, ikaw pa maging hadlang? Alam ni Zeviel na ang pamilya de Vergara ang kasalukuyang major stockholder na shipping line na ito. Ang mapaibig to o mapalapit kay Caspian ay hindi bahagi ng kanyang plano. Ang plano ay simple, bawiin ang relic, kunin ang pirma ng mga board members sa pamamagitan ng leverage at muling itayo ang imperyong ninakaw ng kanyang ama. Ang emosyon ay isang laso na hindi niya kayang inumin. Samantala, sa kabilang panig ng barko, hindi mapakali si Caspian. Nilaktawan niya ang engrandeng hapunan na inihanda para sa mga bilyonaryo. Sa halip, naroon siya sa kanyang malawak na balcony, nakatingin sa direksyon ng administration wing. $50 million. Ulit niya sa kanyang isipan. Hindi siya naniniwala sa coincidence. Ang isang babaeng nagpapanggap na simpleng bisita ay hindi gagasta ng ganun kalaking halaga para sa isang luma at kalawanging relic kung wala itong mas malalim na kahulugan. Casp, hindi ka pa ba matutulog? Maagang docking natin sa Macau bukas. Ani Silas na pumasok sa kwarto ni Caspian. May dalang 2 bote ng beer. Silas, i-trace mo lahat ng assets na nakapangalan kay Zeviel Valeriano. Huwag lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Gamitin mo lahat ng resources ng De Vergara Tech. Utos ni Caspian, ang boses ay puno ng otoridad. Nabitawan ni Silas ang hawak niyang bote, mabuti na lamang at carpeted ang sahig. Wow, chill lang. Seryoso ka talaga sa babaeng yan? Pare, baka naman scammer yan o kaya naman spy ng mga kalaban nating kumpanya. Lumingon si Caspian at ang kistap sa kanyang mga mata, hindi takot kundi pananabik. She's not a spy, Silas. She is a queen who lost her throne. At kung hindi ako nagkakamali, nandito siya para bawiin yon. At ano namang balak mo? Hahadlangan mo siya? Hindi. Ngumisi si Caspian, isang mapanganib ng isip. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. At gusto ko na ako maging tanging tao na tatayo sa tabi niya kapag nakuha niya na ang gusto niya. Kinabukasan ng sikat ng araw ay tumama sa mga kristal na bintana ng barko. Nagising si Zeviel sa tunog ng katok sa kanyang suite door. Inakala niyang si Marcos yon para sa kanyang almusal, ngunit nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang malaking bouquet ng mga itim na rosas, pambihira at sobrang mahal. At sa likod ng mga bulaklak, nakasandal sa hamba ng pinto si Caspian. Wala na tong suot na suit, isang simpleng white linen shirt lamang na bahagyang nakabukas ang 2 botones sa itaas. At khaki shorts. Mukha itong relax pero ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Good morning, Zeviel. Bati niya. Tinaasan siya ng kilay ni Zev. Black roses? Are you mourning my patience, Mr. Vergara? Natawa si Caspian at pumasok na sa loob ng suite nang hindi inaanyayahan.
Inilapag niya ang mga rosa sa mesa. It's for the Ice Queen. Sabi nila ang itim na rosa sumisimbolo sa muling pagsilang. I thought it was fitting for someone who's about to reclaim something important. Naniga si Ziviel. Mabilis siyang lumapit kay Caspian at hinarap ito. Ang distansya nila ay ilang pulgada na lamang. Anong alam mo? Hindi umatras si Caspian. Hinawakan niya ang bewang ni Ziviel at hinila to papalapit. Isang galaw na mabilis at puno ng panggigigil. Alam kong hindi ka Valeriano at alam kong ang relic na binili mo kagabi hindi lang pang dekorasyon, Ziv. Kung lalaro ka sa teritoryo ko, dapat alam mo na hindi ako basta-basta nanonood lang sa gilid. Sinubukan ni Ziv na itulak ang dibdib ni Caspian, ngunit ang lalaki parang pader. Bitawan mo ko, Caspian. Wala kang alam sa pinaglalaban ko. E di ipaalam mo sa akin? Bulong ni Caspian. Ang kanyang hiningay dumadampi sa tenga ni Ziv. I don't care about the money or the ship. I care about the fact that you are the first person who made me feel like I have to earn a smile. Tell me the truth and I will give you whatever you want, even the ship. Nagkatitigan sila. Sa gitna ng tensyon, nararamdaman ni Ziviel ang pagtataksil ng sarili niyang puso. Ang galit na dapat nararamdaman niya na palitan na isang kakaibang atraksyon. Ngunit mabilis niyang binawi ang sarili. Hindi nabibili ang katotohanan ko, Caspian. Pabalong na sagot ni Ziv, bagaman hindi na siya lumalaban sa pagkakahawak nito. At lalong hindi mo ako kayang bayaran para mahalin ka? We'll see about that, Ziviel Arcanis. Wika ni Caspian bago dahan-dahang binitawan ang dalaga. Ang pagbanggit sa tunay niyang apelido ay parang isang pagsabog sa loob ng kwarto. Alam ba niya? Alam na ng bilyonaryo ang lihim na matagal niyang iningatan. Ngayon, ang laban ay hindi na lang tungkol sa yaman at kapangyarihan. Ito ay naging isang laro ng kung sino ang unang susuko sa pag-ibig sa gitna ng digmaan ng mga anino. Ang katahimikan sa loob ng suite ay naging mabigat. Tila bang hangin mismo ay naging kuryenteng dumadaloy sa pagitan ni Caspian at Ziviel. Ang pagbanggit ni Caspian sa pangalang Arcanis ay hindi lang basta pagbubunyag sa mga lihim. Ito ay pagpukaw sa isang higanteng matagal nang nanahimik sa kailaliman ng kasaysayan ng negosyo. Arcanis, pag-uulit ni Ziviel. Ang kanyang boses ay hindi na lamang malamig. Ito ay naging kasing talim ng diamante. Isang pangalan na pilit niyang ibinaon sa limot, pero eto ka, binibigkas ito na parang alam mo ang bawat bigat ng letra. Hindi na sumagot si Caspian, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa dalaga. Alam niya ang kasaysayan. Isang Arcanis Empire ay hindi lang basta mayaman noon. Sila ang pundasyon. Silang nagmamayari ng mga mina ng ginto sa Africa, ng mga tech hub sa Silicon Valley bago pa man ito sumikat at ng mga bangkong nagpapatakbo sa ekonomiya ng Europa. Noong bumagsak sila, 2 dekada na ang nakakalipas dahil sa sabwatan ng mga kasosyo, kabilang ng ilang mga ninuno ng pamilyang nasa barkong ito. Akala ng mundo tapos na sila. Ngunit ang di alam ng mundo, ang Arcanis ay may isang natitirang alas, si Ziviel. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng lumaki na ang tanging kalaro mo ay ang mga stock market charts? Panimula ni Ziviel. Dahan-dahang naglalakad patungo sa bintana habang ang kanyang emerald gown ay tila nagliliyab na sa sikat ng araw. Habang ang ibang bata naglalaro sa parke, ako, nasa loob ng isang underground bunker sa Switzerland, nag-aaral kung paano i-manipulate ang global currencies. Habang ang mga kasabayan ko nag-enjoy sa kanilang prom, ako lihim na bumibili ng mga bagsak na kumpanya sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Lumingon siya kay Caspian at sa pagkakataong to, nakita ni Caspian ang tunay na anyo ng kayamanang taglay ni Ziv. Hindi ito ang kayamanang pinapakita sa pamamagitan ng mga mamahaling sasakyan o alahas. Ito ay ang kayamanan ng kapangyarihan na nagmumula sa utak na kayang magpabagsak na isang gobyerno sa loob lamang ng isang gabi. Naging bilyonaryo ako bago pa man ako maging 21, Caspian, patuloy ni Ziviel. Hindi dahil sa mana, kundi dahil kailangan kong buhay na isang pangalang pinatay ninyo. Ang Arcanis ngayon ay mas mayaman pa sa pinagsama-samang assets ng De Vergara at ng 10 pang pamilyang naririto. I am the invisible hand that moves the market, kaya huwag mo akong tatakutin sa yaman mo dahil baka magising ka na lang bukas pag-aari ko na bawat hibla ng suot mong damit. Napalunok si Caspian, hindi dahil sa takot kundi sa matinding paghanga.
Ang babaeng nasa harap niya hindi lang basta palaban. Siya ay isang force of nature. Ang determinasyon ni Ziviel na bawiin ng lahat. Ang sakripisyo nito na hindi maranasan ang normal na kabataan para lamang sa hustisya ng kanyang pamilya. Ito ang nagpaalab sa damdamin ni Caspian. I didn't come here to threaten you, Ziv. Mahinang sabi ni Caspian. Dahan-dahan na lumalapit muli. Nandito ako dahil ikaw ang tayong tao na mas malaki pa ang mundo kaysa sa akin. All my life, I felt like I reached the ceiling. Pero nang makita kita, na-realize kong may langit pa pala sa itaas ng kinalalagyan ko. And what do you want, Caspian? To climb that heaven? Sarkastikong tanong ni Ziviel. No, sagot ni Caspian. Ang kanyang mga matay puno ng katapatan. I want to be the one who finally gives you the life you missed. Ang buhay na di kailangan mag-isip ng shares, ng revenge o ng arcanes. Gusto kong ipakita sa iyo na ang pag-ibig ay hindi isang investment na kailangan ng ROI. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ziviel. Love? In a world built on a grid, napaka-idealistic mo para sa isang De Vergara. Ang pag-ibig ay isang weakness. Caspian, isang butas na armor na hindi ko hayaang pasukin ng kahit na sino. Lalo ng isang katulad mo na simbolo ng lahat ng kinamumuhian ko. Ngunit bago pa man makasagot si Caspian, biglang yumanig ang buong barko. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa ibabang bahagi ng deck na sinunda na nakakangilong tunog ng mga sirena. Mabilis kumilos si Ziviel sa isang iglap na wala ang kanyang pagiging sopistikadang dalaga at napalitan na isang tactical leader. Kinuha niya ang kanyang kompas at isang maliit na device mula sa kanyang mesa. Anong nangyayari? Tanong ni Caspian. Agad na pumunta sa tabi ni Ziv para protektahan ito. Nagsisimula na sila, sagot ni Ziviel. Ang kanyang mga mata ay nandilisik. The people who betrayed my father, they know I'm on the ship at hindi sila papayag na makababa ako ng buhay. Hinawakan ni Caspian ang braso ni Ziviel. Then you're coming with me. May private chopper ako sa helipad. Tiningnan siya ni Ziviel, tila sinusukat kung mapagkakatiwalaan ba ang lalaking ito. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng usok na nagsisimulang pumasok sa suite, doon naramdaman ni Caspian ang unang pagkakataon na humigpit ang kapit ni Ziv sa kanyang kamay. If we die today, Caspian, sisiguraduhin ko, sa impyerno ako pa rin ang boss mo, sabi ni Ziviel. May bahid ng pilyong itin na ngayon lamang nakita ni Caspian. Challenge accepted, my queen, sagot ni Caspian bago sila sabay na tumakbo palabas ng suite patungo sa panganib na naghihintay sa kanila. Sa pagkakataong to, hindi lang puso ni Ziv ang target ni Caspian. Kailangan ligtas niya ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo bago pa man ito tuluyang lamunin ng dilim ng nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan at ng umuugong na sirena ng barko, tila huminto ang mundo sa loob ng marangyang suite nila Caspian at Ziviel. Ang usok na nagmumula sa ibaba ay hindi sapat para burahin ang tensyong namumuo sa pagitan nilang dalawa. Alam ni Ziviel na ang pagsabog ay isang babala, isang marahas na pagpapaalala na ang kanyang mga kaaway ay mas malapit sa inaakala niya. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang pagkapagod ang bumangon sa kanyang sistema. Pagod na siyang maging alas, pagod na siyang maging utak sa likod ng mga bilyon-bilyong transaksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, gusto niyang huminga. The chopper is ready, Ziv. We need to move, deklara ni Caspian. Ang kanyang mga matay alerto, handang makipagpatayan para sa babaeng nasa harapan niya. No, mahinang sagot ni Ziv. Tumingin siya kay Caspian. Ang kanyang mga mata di na kasing talim ng kanina. If I leave now, they win. If I stay as Ziviel Arcanis, they will never stop. Caspian, for once, I want to forget who I am. Kumunot ang noo ni Caspian. What are you saying? Let's make a deal. Isang kondisyon. Lumapit si Ziviel. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa kwelyo ng polo ni Caspian. Sa loob na natitirang oras natin sa barkong ito, bago tayo makarating sa pampang at bumalik sa mga realidad natin, let's pretend. Magpanggap tayong magkarelasyon. Hindi bilang bilyonaryo o tagapagmana, kundi bilang 2 taong nagmamahalan lang. No Arcanis, no De Vergara, just us. Napatitig si Caspian sa kanya. Ramdam niya ang panginginig sa boses ni Ziv.
Isang bihirang pagpapakita ng kahinaan mula sa babaeng itinuturing na Ice Queen. You wanna play house in the middle of a sinking ship? Tanong ni Caspian bagaman alam niya na ang sagot sa kanyang puso. I want to feel alive again, Caspian. Not as a weapon but as a woman. Bulong ni Ziviel. Isang matunog na lunok ang pinakawala ni Caspian. Hinawakan niya ang mukha ni Ziviel. Ang kanyang hinalaki, hinahaplos ang malambot itong pisngi. If we're going to do this, Ziv, hindi tayo magsisimula sa hawakan ng kamay. Kung gusto mong makalimot o umpisahan natin kung saan mo talaga nararamdaman na buhay ka. Hinigpitan ni Caspian ang bewang ni Ziviel, dahilan para magdikit ang kanilang mga katawan. Alam nating pareho na sandali lang ang panahong ito. Kapag tumapak ang mga paa natin sa lupa, magiging magkalaban na ulit tayo. So let's start there. Right now, in the middle of this chaos. Hindi na hinintay pa ni Caspian ang sagot ni Ziv. Dinampian niya ng halik ang mga labi nito. Isang halik na hindi lang puno ng pagnanasa, kundi lahat ng emosyong kinimkim nila simula na magtagpo ang kanilang mga mata sa ballroom. Ito'y halik ng pag-angkin, ng proteksyon at ng pagtakas. Pinuhat ni Caspian si Ziviel patungo sa malambot na kama ng suite. Binaliwala ang mga pagsabog sa labas. Binaliwala ang panganib na naghihintay. Sa ilalim ng mga kumot na yari sa pinakamamahaling Egyptian cotton, naglaho ang mga titulo at ang mga bilyong dolyar. Doon, sa gitna ng init ng kanilang mga katawan, naramdaman ni Ziviel ang mga bagay na pinagkait sa kanya ng kanyang tadhana. Ang init ng balat, ang bilis ng pintig ng puso ng ibang tao at ang pakiramdam na hindi mo kailangan maging matatag para mabuhay. Caspian, daing ni Ziviel habang ang mga labi ng binata ay bumabagtas sa kanyang leeg. Don't think, Ziv, just feel, bulong ni Caspian. Ang sabi mo gusto mong makalimot, hayaan mong ako ang maging mundo mo ngayong gabi. Ako ang magiging tanging realidad mo. Sa bawat haplos ni Caspian, tila natutunaw ang yelo sa puso ni Ziv. Ang talino at diskarteng ginamit niya para magpayaman ay wala ng silbi sa harap ng pagsuyong pinapakita ng lalaking to. Para kay Caspian ang sandalig ito, ang pinakamahalagang transaksyon sa kanyang buhay. Ang makuhang tiwala ng isang babaeng hindi marunong magtiwala. Lumipas sa mga oras na tila mga minuto lamang, habang ang MS Obsidian ay dahan-dahang kinakalma ng mga crew at ang panganib tila pansamantalang humupa, sina Caspian at Ziviel ay nanatiling magkayakap sa dilim. You are a dangerous man, Caspian de Vergara, mahinang sabi ni Ziv habang nakasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Caspian. And you are a thief, Ziviel Arcanis, sagot ni Caspian. Nahalika ng tuktok ng kanyang ulo. Dahil sa loob na isang gabi, ninakaw mo lahat ng plano ko para sa hinaharap. Hindi ko na alam kung paano kong haharapin bilang kalaban bukas. Ngumiti si Ziviel, isang tunay ng ngiti na walang halong pait. Then don't think about tomorrow. We have to have 5 more hours before docking. Ngunit sa kabila ng tamis ng kanilang pagsasama, alam ni Ziviel na ang compass sa kanyang clutch bag ay di pa rin tumitigil sa pag-ikot. Ang alas na gamit na para sa kanyang sariling kaligayahan, ngunit ang digmaan para sa Arcanis ay hindi pa tapos. At si Caspian. Si Caspian ang magiging pinakamahirap niyang kalaban. Hindi dahil sa pera nito, kundi dahil ito ang tanging lalaking nakatuklas sa kanyang puso sa ilalim ng lahat ng kanyang yaman. Ang pagdaong ng MS Obsidian sa pantalan ng Singapore, tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang panaginip. Sa gitna ng ingay ng mga otoridad, ang kisnap ng mga ambulansya at ang kaguluhan ng mga pasahero na nagmamadaling makababa, si Ziviel Arcanis ay muling nagsuot ng kanyang maskara. Wala na ang babaeng nanginginig sa bisig ni Caspian. Ang kaharap ng mundo ngayon ay ang malamig at kalkuladong tagapagmana na nagpabagsak sa mga traidor sa loob lamang ng isang gabi sa gitna ng dagat. Nang walang huling tingin, nang walang paalam na puno ng emosyon, sumakay si Ziviel sa isang convoy ng mga itim na sasakyan na naghihintay sa kanya. Iniwan niya si Caspian na nakatayo sa deck, suot ang gulugulong damit at mga mata na puno ng di masabing pangako. Para kay Ziv, ang gabing yon ay isang collateral damage ng kanyang puso. Isang sandali ng kahinaan na hindi na mauulit. 3 linggo ang lumipas. Sa itaas na bahagi ng isang glass skyscraper sa London, kung saan matatagpuan ang sentro ng operasyon ng muling nabuhay na Arcanis Empire, nakatayo si Ziviel sa harap ng malawak na bintana.
Ang tanawin ng Thames River ay payapa, ngunit ang isip niya ay nananatiling magulo. Sa kanyang lamesa nakapatong isang baso ng whiskey, hindi wine, dahil hindi na sapat ang tamis ng ubas para lunurin ang alaala sa haplos ni Caspian. Miss Arcanes? Pumasok ang kanyang chief of security. May isang bisita sa ibaba, wala siyang appointment, pero tumatanggi siyang umalis. Ang sabi niya, may dala siyang utang na kailangan ninyong bayaran. Kumunot ang noo ni Zeviel. Sino siya at anong utang? Hindi siya nagbigay ng pangalan pero ang sabi niya, ang utang daw ay ang 5 oras na hindi niya natatapos sa barko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Zeviel. Ang baso sa kanyang kamay bahagyang nanginig. Puntahan mo siya, sabihin mo. Di na natapos si Zeviel ang kanyang sasabihin nang bumukas ang malaking double doors ng kanyang opisina. Pumasok si Caspian Alistair de Vergara, hindi suot ang kanyang usual na suit, kundi isang dark coat na puno ng bakas ng paglalakbay. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit nang magtama ang paningin nila ni Ziv, tila nabuhay ang isang apoy na matagal nang pilit itinatago ng dalaga. I told my security to throw out anyone without an appointment. Malamig na bungad ni Zeviel. Magaman ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Then you should hire better security, Ziv, because no amount of guards can keep me away from the woman who stole my peace of mind and then disappeared into thin air, sagot ni Caspian. Lumakad siya palapit, bawat hakbang puno ng determinasyon hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Tapos na ang laro, Caspian, matigas na sabi ni Zeviel. Ang pretend relationship natin, bahagi lang ng cruise. We are back in the real world now. You are a De Vergara and I am an Arcanes. Magkalaban tayo sa merkado. Ang gabing yon, it was just a way to survive the stress. Survival? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Caspian. Ziv, I've traveled halfway across the globe, tracked down offshore accounts and bypassed 3 international security protocols just to find this office. Do you think I did all of that for survival? Inawakan ni Caspian ang mga balikat ni Ziv, mabilis at mapusok. Hindi ko kayang kalimutan, Ziv. Ang bawat haplos, ang bawat bulong mo sa dilim, akala ko kaya ko. Akala ko pagbaba ng barko, babalik ako sa pagiging bilyonaryong walang pakialam sa mundo, but you ruined me. You made me feel something real and then you left me with nothing but the scent of your perfume on my sheets. Caspian, please. Humina ang boses ni Zeviel. Ang pader na tinayo niya sa loob ng 3 linggo ay nagsisimulang mabitak. Hindi tayo pwede. Ang pamilya ko, ang responsibilidad ko. I don't give a damn about the Arcanis Empire or the De Vergara name. Sigaw ni Caspian. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagnanasa. Gusto mo ng yaman? I will give you everything I own. Gusto mo ng kapangyarihan? I will be your soldier. Pero wag mong sasabihing walang saysay ang gabing yon. Huwag mong itatanggi na nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko. Hinigpit ni Caspian si Zeviel para sa isang marahas at punong-puno ng pangungulilang halik. Sa simula lumalaban si Ziv, ang kanyang mga kamao nakasara sa dibdib ng binata, ngunit kalaunan bumigay ang kanyang katawan. Ang pagnanasang pilit niyang ibinaon sa London ay muling sumabog. Sa gitna ng kanyang marangyang opisina sa tuktok ng mundo kung saan siya ang reyna, muling naramdaman ni Zeviel na siya isang babae lamang na naghahanap ng kalinga. Bakit ka ba nandito? Pabulong na tanong ni Ziv sa pagitan ng kanilang mga hininga. Dahil sabi mo ang pag-ibig ay isang weakness, sagot ni Caspian. Ang kanyang noo ay nakasandal sa noo ni Ziv. And I realize I'm perfectly fine being weak as long as it's with you, Zeviel. I'm not here for a business deal. I'm here for you, all of you. At hindi ako aalis sa bansang to hanggat di mo inaamin na ako lang ang tanging kayamanan na di mo kayang bitawan. Napatingin si Zeviel sa paligid ng kanyang opisina. Ang mga mamahaling painting, ang mga digital screens na nagpapakita ng kanyang bilyon-bilyong assets, lahat ng yon tila nawalan ng ningning sa harap ng lalaking binitawan lahat para lang hanapin siya. Sa unang pagkakataon, ang Ice Queen ng Arcanis ay natalo, hindi ng isang kalaban kundi ng isang pag-ibig na mas matindi pa sa anumang halaga ng ginto sa mundo. Ang opisina na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan at paghihigante, naging piping saksi sa pagguho ng mga pader na itinayo ni Zeviel sa loob ng maraming taon. Ang bawat halik ni Caspian ay tila isang pagsalakay sa kanyang lohika, isang matamis na pagsabog na sumisira sa bawat blueprint ng kanyang mga plano. Caspian, bitaw!
Mahinang pagsusumamo ni Ziviel nung maghiwalay ang kanilang mga labi. Pagaman ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakapit sa coat ng binata. Hindi mo naiintindihan. Ang paglitaw ng Arcanes ay nangangahulugan ng digmaan sa mga boardrooms. Ang pamilya mo, ang mga De Vergara, silang unang maapektuhan kapag sinimulan ko ng bawian ang mga lupain sa South. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Caspian. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Ziviel. Let them bleed, Ziv. Kung ang kumpanya ko ang kailangan mong sakupin para mapanatag ang loob mo, go ahead. I will sign the transfer papers tonight. Pero ang kondisyon ko, sa bawat shares na makukuha mo, 1 oras ng panahon mo ang kabayaran para sa akin. Baliw ka na, bulong ni Ziv, hindi makapaniwala. Isusuko mong legacy mo para lang sa isang babaeng tinalikuran ka. Hindi ka lang isang babae, Ziviel. You are the only woman who made me realize that my legacy was just a golden cage. Seryosong sagot ni Caspian. Nung umalis ka sa barko na walang paalam, doon ko nalaman na mas takot akong mawala ka kaysa mawala lahat ng zero sa bank account ko. Binuhat ni Caspian si Ziviel at iniupo sa ibabaw ng malawak na mahogany desk nito. Sa gitna ng mga nakakalitong dokumento at tabletas na nagpapakita ng stock market, ang kontrast ng kanilang sitwasyon ay nakakabaliw. Dalawang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo naglalambingan sa ibabaw ng mga papeles na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Dito tayo huling nag-usap tungkol sa negosyo, ani Caspian habang ang kanyang mga kamay gumagapang sa hita ni Ziviel. Ngayon naman pag-usapan natin ang tungkol sa atin. I want you to come with me. Not back to the Philippines, not here in London, somewhere where the name Arcanes and De Vergara doesn't mean anything. I cannot just leave, Caspian. Ang dami na nakasalalay sa akin, sagot ni Ziv, pero ang kanyang katawan ay kusang sumasandal sa init ni Caspian. You can. Dahil bago ako pumunta rito, kinausap ko si Marcos. Alam ko ang tungkol sa trust fund ay tinago ng ama mo para sa'yo. You don't need to work for another day in your life, Ziv. Ginagawa mo lang to dahil sa galit. Let go of the anger. Let me fill that space instead. Napatigil si Ziviel. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay laging nagdadala ng kirot, pero sa pagkakataong to, ang haplos ni Caspian ay nagsisilbing gamot. Sa loob ng opisina, sa ilalim ng malamig na aircon ng skyscraper, muling nagliyab ang init na nagsimula sa cruise ship. Di na nila inalintana kung may pumasok na secretary o kung tumunog man ang mga telepono. Para kay Ziviel, ang bawat haplos ni Caspian ay isang pagbura sa kanyang malungkot na kabataan. Pinaramdam sa kanya ng binata na di niya kailangan maging isang alas o isang weapon. Sapat na ang maging si Ziv, ang babaeng marunong tumawa, marunong masaktan at higit sa lahat, marunong magmahal. Caspian, daeng ni Ziviel, nang maramdaman ang pamilyang na panggigigil ng binata. I'm here, Ziv. I am never leaving again. Pangako ni Caspian sa pagitan ng mga halik. Ngunit habang nalulunod sila sa isa't isa, ang monitor sa gilid ng mesa ay biglang umilaw. Isang breaking news ang lumabas. Arcanes Holdings initiate hostile takeover of De Vergara International. Napatigil si Ziviel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Caspian, look. Tumingin si Caspian sa screen at pagkatapos bumalik ang tingin kay Ziviel. Imbes magalit, tumawa lang ang binata. Well, looks like my board of directors is going to have a very bad day. Pero ako, I am having the best day of my life. Hindi ako nagutos niyan. It was an automated trigger set by my analyst. Paliwanag ni Ziv. Nagmamadali na abutin ang keyboard. Hinuli ni Caspian ang kanyang mga kamay at tinalikan ang kanyang mga palad. Let it happen, Ziv. Kung kailangan mong maging boss ko sa papel para manatili ka sa tabi ko, then so be it. I would gladly work under you. Miss Arcanes, in every sense of the word. Sa sandaling yon na pagtanto ni Ziviel na ang bilyonaryong to ay hindi lang basta nahuhumaling sa kanya. Caspian was willing to burn his own empire just to stay in the warmth of her fire. At sa kauna-unahang pagkakataon, binitawan ni Ziviel ang mouse ng computer. Hinarap ang lalaking nagpabagsak sa kanyang depensa. At hinila ito para sa isang halik na nagsasabing sumusuko na siya, hindi sa laban kundi sa pag-ibig. Ang labanan sa labas ng gusali ay nagsisimula pa lamang.
Ang mga stock prices ay nagkakagulo pero sa loob ng opisinang yon, natagpuan na ng dalawang bilyonaryo ang tanging bagay na hindi kayang bilhin ng ginto. Ang katiyakan na hindi na sila muling mag-iisa sa gitna ng malawak na karagatan ng buhay. Ang balitang yumanig sa buong mundo ng pandaigdigang komersyo ay hindi ang pagbagsak ng isa, ang balitang hostile takeover, kundi ang inaasahang pag-iisa ng dalawang pinakamalaking puwersa sa industriya. Ang lumalabas sa monitor kanina, mabilis na palitan na isang opisyal na pahayag na nagmula sa mismong itaas na palapag ng Arcanis Tower sa London. Sa gitna ng press conference na dinaluhan ng mga batikang mamamahayag mula sa Wall Street hanggang sa Forbes, magkahawak kamay na lumabas sina Caspian Alistair de Vergara at Xavier Arcanis. Ang bawat kislap ng kamera ay tila sumasalamin sa kislap ng tagumpay ng kanilang mga mata. Hindi ito pagsako, panimula ni Caspian. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad habang ang kanyang isang kamay protektadong nakapulupot sa bewang ni Xavier. Ito ay isang merger na hindi pa nakikita ng kasaysayan. Mula sa araw na ito, ang De Vergara, Tech at Arcanis Holdings ay tatakbo bilang isang unit. Isang alyansang binuo hindi lang sa pundasyon ng kapital, kundi sa pundasyon ng tiwala at pag-ibig. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid ang mga pamilya na dating nagtangkang magpabagsak sa mga Arcanis ay nanlalamig sa kanilang mga upuan. Ang alyansang ito ay nangangahulugan na isang monopolyo na imposibleng tibagin. Ang talino ni Xavier sa pagkakadigma sa merkado na hinaluan ng impluensya at resources ni Caspian ay lumikha na isang kuta na walang sinumang mangangahas na hamunin. Nang matapos ang gulo ng media, bumalik ang dalawa sa penthouse ni Xavier na overlooking sa mahikinang na syudad ng London. Doon, sa ilalim ng malawak na kalangitan, wala na ang mikropono at ang mga mapanuring mata ng publiko. Di ko kalaing darating ang araw na haharap ako sa mundo at sasabihing may nagmamay-ari na sa akin. Mahinang sabi ni Xavier habang nakasandal sa dibdib ni Caspian, nakatanaw sa abot-tanaw. No one owes you, Ziv. Bulong ni Caspian, hinalika ng kanyang balikat. Inaalalayan lang kita, you're still the queen. Ako lang ang hari na handang bumatay para sa'yo. Humarap si Xavier sa kanya. Ang kanyang mga mata wala nang dating yelo. Ang pusong dati bilyong-bilyong halaga ng ginto ang laman, napalta ng isang pag-ibig na walang hangganan. Alam mo ba, nung nasa cruise tayo, ang bala ko talaga gamitin ka. I wanted to use the Vergara influence to fast-track my revenge. Pero hindi ko inaasahang ikaw ang unang lalaking hindi ako titignan bilang isang piraso ng puzzle na kailangan buuin. Natawa ng mahina si Caspian. At ako naman, akala ko, bored lang ako. Akala ko isa ka lang magandang babae na kailangan mapaibig para sa aking ego. Pero, noong bigla na lamang na gabing yon sa barko, nung naramdaman ko ang takot mo sa kabila ng iyong tapang, doon ako tuluyang nahulog. Unang beses kong naramdaman nang may umalis ka. Mas mahalaga ka pa kaysa sa sarili ko? Hinawakan naman ni Xavier ang panga ni Caspian. Pinagmamasdan ang bawat detalye sa mukha ng lalaking sumugal ng lahat para sa kanya. Nahulog din ako, Caspian, hindi lang dahil sa yaman mo, kundi sa paraan ng pagtingin sa akin na tila ba ako ang pinakamahalagang tao sa mundo? Kahit nang wala ka pa, kahit ano sa paningin mo. Ang pagsasanib puwersa ni Caspian at Xavier ay hindi laging usap-usapan sa business world. Ito ay naging isang alamat na makabagong panahon. Ang mga kaaway na naglaho, nilaman ng kapangyarihan ng bagong imperyo. Sa bawat boardroom na kanilang pinapasukan, ang presensya nila tila isang babala. Huwag kakalabanin ang dalawang tao na natagpuan ang isa't isa sa gitna ng unos. Ang dating Ice Queen ay natunaw sa init ng pag-ibig ni Caspian at ang dating billionaire playboy ay naging isang matapat na katuwang na walang ibang hangad kundi kaligayahan ng kanyang asawa. Sa huling gabi ng kanilang pananatili sa London, bago sila magbakasyon sa isang pribadong isla na pagmamayari na nilang pareho, muli kinuha ni Xavier ang kanyang lumang kompas. Ngunit sa pagkakataong to, hindi to tumuturo sa direksyon na nakaraan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Caspian habang niyayakap siya mula sa likuran.
Ngumiti si Ziviel at itinapon ang kompas sa kailaliman ng Thames River. Kahit saan, Caspian. Kahit basta't ikaw ang kasama ko, hindi ko na kailangan hanapin pa ang daan pa uwi dahil sa iyo, nahanap ko na ang tunay kong kayamanan. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa mundo na natiling magkayakap. Isang alyansang di kayang tibagin ng kahit anong krisis. Isang pag-ibig na nagsimula sa isang magarang cruise at nagtapos sa isang habang buhay na pagsasama. Ang kwentong to ni Caspian at Ziv ay nagsisilbing paalala na sa likod ng kislap ng ginto at kapangyarihan, ang pinakamahalagang kayamanan pa rin ay ang ating pagkatao at ang kakayang magtiwala sa kabila ng mabait na nakaraan. Pinakita sa atin ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o sa dami ng kumpanyang pag-aari, kung hindi sa tapang na magpakatotoo at maging mahina sa harap ng taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Ang aral na maiuwi natin ay ang katotohanan, hindi nabibili ng salapi ang kapayapaan ng loob. Minsan, kailangan natin bitawan ng mga kompas ng galit at paghihiganti upang mahanap ang direksyong magdadala sa atin sa tunay na ligaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa huling kabanata ng kanilang paglalakbay. Naway mahanap nyo rin ang sarili ninyong anchor sa gitna ng malawak at magulong mundo.